Okay, let's start. Okay, so today we'll be having a fast discussion about auxiliary machineries. Okay. Mhm. So first, we have here the common rail system. So in the common rail system, we have one high pressure pump. So this is the pump that will supply all the pressure into the system. So first, let's go step by step. First, we have here the fuel oil tank. So the fuel oil tank, we will suck fuel from here. So ito yung suction. And then meron tayong filter so that walang mga debris na papasok dito sa ating high pressure pump kasi baka masira yung pump natin. Okay, so filter and then the pump. And then the pump will pump the fuel into the common rail. So ito yung common rail natin, itong orange. So yan. So sa common rail na yan, kaya niya depende sa settings. So 1000 bar or 2000 bar depende sa settings. So pwede natin pataasin yung pressure up to 1000 bar for example. So yung 1000 bar na yon, since mataas na yung pressure na yon, during injection, maganda na yung injection mo kasi atomized na yung fuel na yon kasi mataas yung pressure. So, yung pump, mini-maintain niya lang yung pressure na yon, 1000 bar. So, maybe the speed of this pump is adjustable or depende sa pressure. Pag mataas ang pressure, pwede siyang mag-slow speed. Then, pag bumaba yung pressure, pwede siyang mag-high speed. Siguro ganon. And then meron tayong pressure limiter valve to protect the system, so or to make the system, for example, yung setting mo is 1000 bar. So para hindi siya lumagpas ng 1000 bar or hindi siya biglang pumalo ng kahit anong kataas, so meron tayong pressure limiter valve. So yung sobrang pressure, ibabalik niya dun sa ating tangke. Okay. And then meron tayong mga flow limiter dito. Okay. So para hindi abrupt yung pagpasok ng fuel papunta sa ating injector. While yung ating injector naman is usually nito is electronically driven, so may solenoid yan. Pag binigyan mo ng kuryente, yung spring ng solenoid ay hihilahin niya or hatakin niya para magbukas yung injector mo, mag-spray siya dito. Okay, so depende sa programming, so pwede niya buksan yung fuel injector anytime, pwede i-advance mo or i-delay mo ng injection, or pag maraming injector sa isang cylinder head, tatlo, pwedeng gamitin isa lang muna, dalawa muna, or tatlo na agad yung gamitin mo, depende sa program na ginagamit mo. Okay, so sino ba yung nagko-control dito sa ating injector? So syempre meron tayong control unit. So yung control unit na to, kumukuha siya ng information mula sa engine speed, phase ng camshaft natin, maybe sa intake and exhaust valve, sa accelerator position, kung may kailangan tayo ng boost pressure, air temperature, coolant temperature, and then yung mass flow ng air natin sa turbocharger. Like, pag mataas yung volume na binibigay na air ng turbocharger sa ating combustion chamber, so pwede mo ring dagdagan yung fuel. So, depende sa mga data na nagagather niya. So, the control unit will then send signal to the injector kung kailan sila magbubukas. Okay? And then meron din siyang signal galing dito sa rail pressure sensor. So para ma-check niya kung ilan na yung pressure na pressure ng ating common rail. So depende din sa pressure na yan. So kukuha din ng information yung ating control unit. And then, depende din sa pressure na yan, may babalik din dito papunta sa ating high pressure pump. So, depende sa pressure na na-accumulate doon sa taas, pwede niyang bawasan or dagdagan yung kanyang pag-build up ng pressure. Okay, so that's how simple the common rail system is. Okay, next. Okay, here, let's go with this is a basic air starting system. So, meron tayong air compressor dito. Okay, may valve. So, dalawa yung air compressor natin. Pag di kaya ng isa, dalawa yung tatakbo. Okay? And then, dadaan siya ng oil-water separator. So,
pag may mga oil or tubig sa ating hangin na nakukuha galing sa galing sa hangin na during nag-compress na yung air compressor natin, nagkaka-create siya ng oil and water. So, para hindi makapasok yung oil and water dun sa system, meron tayong separator. So, dito pa lang banda, natatanggal mo na yung oil and water mo sa air mo. So, yung oil and water na yun, pwede mo yung i-drain out kasi may drain naman yan. So, every duty, nagdi-drain tayo dyan. Okay, and then the air goes into the air receiver. So, the air receiver will then supply air. Pwede isa, pwede dalawa yung gamitin mo. Usually, full yung isa and nilalagay natin sa standby. Tapos yung isa naman yung sinaservice. Pero pwede mo namang buksan yung dalawa sabay. Okay, so yung air receiver na yon, nakaya niya hanggang 30 bars. Siya yung nagbibigay ng supply ng hangin papunta sa ating main engine for starting. Okay, and then pwede rin siyang magbigay ng dito, magbigay ng air papunta sa ating auxiliary air receiver, papunta sa ganon. And then meron siyang non-return valve dito para hindi bumalik yung pressure pabalik sa taas. Pero on some ships, hindi na sila gumagamit ng non-return. Kasi pwede rin gumamit ng emergency compressor pang bigay ng hangin doon sa ating air receiver. Pero dito sa system na to, meron siyang non-return valve. And then after that, nagbigay ng hangin. So, pag may hangin na rin yung auxiliary receiver, pwede niyang ipatakbuhin yung ating mga generators. Okay. So, kung makikita natin, meron tayong ginagamit dito na SDNR valve. So, yung mga valve na yan is screw down non-return valve. So, screw down type na non-return valve yan. So, pag pumasok na yung hangin, hindi na babalik. Okay. So, bakit non-return? So, protection na rin siya. Kasi pag meron din naman dyan sa loob niyan, may non-return na yan, screw down non-return valve. And then, usually, pag ginagamit yung hangin pang start ng engine, meron din dapat siyang fire arrestor para hindi bumalik yung combustion, fire, pabalik din dito sa ating airline or sa ating air starting system. Okay, protection. Okay, next, lubrication oil system. So, ano yung purpose ng lubrication? First is lubricating. Ano ba yung lubricating? So, nagkakaroon tayo ng protection from metal to metal contact. So, yun, lubricating yun. Pangalawa is cooling. So, bakit kailangan ng cooling? Bakit may cooling? Kasi pag na-prevent mo na yung metal to metal contact mo, re-reduce mo na rin yung friction. So, yung friction, nagkikreate yun ng noise and heat. So, pag natanggal mo na nabawasan mo yung friction na yon dahil sa lubrication mo, nababawasan yung heat, and then pag may heat din na nag-accumulate doon sa mga parts na yon is tinatanggal din yon or na heat exchange din or nalilipat din yung init na yon papunta sa ating lubrication oil system. And then cleaning. Kasi yung lubrication oil system mapapasok siya sa lahat ng mga moving parts ng engine natin, and then mostly sa mga dumi na nandun is nasasama din siya sa langis. So, pagbalik nila sa sump tank, so, nalilinis din yung engine. While, pag nagdumi naman yung sump tank, meron naman tayong lube oil purifier para linisin yung ating sump tank 24 hours, 24/7. Okay? So, kahit nakapatay yung makina mo, tumatakbo pa rin yung lube oil purifier mo to be sure that your lube oil in the sump tank is clean. Kasi yun din, doon ka rin kukuha ng langis pabalik ng engine mo. Okay. Next, we have the sewage treatment plant, aerobic. So, meron tayo dito soil inlet or ito yung mga dumi natin. So, yung soil na yan or yung dumi na yan is papasok dito, papunta sa ating stage 1. So, stage 1 is aeration. Yan, aeration yan. Yung brown ang color. So, dito meron tayong aeration, bubbles. Meron tayong mga bubbles dyan. Dito, aeration, bubbles. So, ano yung purpose ng aeration? So, para mabuhay yung ating aerobic bacteria. Kasi yung aerobic bacteria na yon, sila yung kakain ng mga dumi natin na galing sa CR ng barko. Okay? So, lahat ng dumi, papasok dito sa sewage treatment plant, papasok sa stage 1.
stage 1 is aeration. So, buhay na buhay yung ating aerobic bacteria. And then, kinakain ng aerobic bacteria yung mga dumi natin para mag-decompose siya at mailabas natin mamaya sa next stage. Okay. So sa aeration naman, meron tayong blowers. So, yung blower na yan, kukuha ng hangin sa atmosphere and then ipapasok niya dito sa mga sa loob dito. And then, lalabas yung air dyan. So, para mabuhay yung ating aerobic bacteria. Okay. So, pag nandito tayo sa sewage treatment plant, bawal tayo maglagay ng mga sabon or detergent or especially yung mga bleaching, Zonrox, ganon, yung bleaching agent. So, bawal yun itapon sa ating mga toilet. Kasi pag yung bleaching na yon is, or chlorine na yon is napapasok sa ating stage 1, namamatay yung ating aerobic bacteria and then nawawala ng effect yung ating sewage treatment plant. So, bawal maglagay ng chlorine or bleach or yung nakakapatay ng mga aerobic bacteria, bawal tapon sa ating toilet. Okay, so pagkatapos ng stage 1, so yung mga kinain na ng dumi, so papasok sila dito sa stage 2 dyan. Pasok sila dyan. Pagdating sa stage 2, yung mga mabibigat na or yung kinain na ng mga aerobic bacteria, mag-settle down yun. So, dito yan mag-settle down. So, mga sediments. And then, yung tubig is nasa gitna habang yung hindi pa nakain talaga ng mga ng mga aerobic bacteria is lulutang sila and then babalik sila dito sa stage 1. So, lulutang yung mga alaga nyo. Okay, so yung mga lumulutang, sila yung hindi pa nakain talaga ng ating aerobic bacteria. So, i-decompose pa yon. While yung mga na-decompose na is babagsak dito sa settling tank. And then, yung tubig na medyo malinis na, pupunta sila sa stage 3, dadaan ng chlorinator para malinis sila. Maging malinis. So, chlorine. And then, papasok dito sa stage 3. Sa stage 3, pwede nang itapon sa labas or itapon sa dagat kasi malinis na yan. And then, meron silang tatlong float switch. Ito, low level. Pag low level, so, nakapatay yung ating discharge pump. Ito, discharge pump. Pag nag-high level na siya, automatic tatakbo itong ating discharge pump and then bababa ulit yung laman na tubig dito sa ating stage 3. And then, pag bumalik siya sa low level, mamamatay yung discharge pump. So, yun lang. Start, stop lang yan. Start sa high level, stop sa low level. Pero in case na may mga problem like hindi siguro masyadong marami yung pumasok while nasira siguro yung pump, tataas at tataas yan hanggang sa maabot niya itong high level alarm. Pagdating ng high level alarm, magpapara itong pump and then aalarma yung ating engine room. So, alarm sa sewage treatment plant para mapuntahan mo agad para ma-check mo kung anong problema. Okay? And then dito naman sa wastewater inlet, yung ibang mga barko is yung mga pinagliguan mo, pinaghugasan mo, pwede na siya diretso papasok dito sa stage 3 para pwede na siya overboard agad. Okay? Pag walang sewage treatment plant, bawal magtapon ng sewage overboard. May limit siya, 12 nautical miles pag untreated. Tapos pag yung nag-grind mo na or nag-grind siya, pwede siya itapon 3 nautical miles basta wala lang sa special areas. Okay? So, yun. So, if ever nasa gitna ka na, malayo ka na sa lupa, 12 nautical miles ka na, and then gusto mo ka maglinis ng sewage treatment plant mo, pwede mo nang buksan itong mga valve dito. So, buksan mo. So, pwede mong i-discharge overboard yung sewage kahit hindi siya treated. Okay? As long as na-meet mo yung requirements. So, that's it for the sewage treatment plant. Next, we have here the hydrophore. So, ano ba yung hydrophore? So, yung hydrophore lang naman yung nag-maintain ng pressure sa ating water system. So, for example, this is your pump. So, pag walang hydrophore,
pag may naliligo sa taas ng accommodation, may umiinom, naliligo, or ano bang gagamitan mo na nito. So, pag may gumagamit sa taas, tatakbo at tatakbo itong pump. Like for example, naghugas ka lang ng 5 seconds, pinatay mo, tatakbo siya 5 seconds. Tapos mayroon naman sumunod sa iyo, naghugas ulit ng 5 seconds. So, patay sindi, pantay sindi. So, siya. So, kawawa naman yung pump mo. So, yung ginawa nila, gumawa sila nitong hydrofor. Ano ba itong hydrofor? Itong hydrofor is mayroon lang yung hangin sa loob. Yung iba may separation sa gitna. Yung iba wala naman. So, ano ba yung ginagawa niya? So, yung hangin sa loob, syempre, for example, puno na yan ng hangin. Tapos, pag tumakbo itong ating pump, magbi-build up siya ng pressure, and then yung hangin na yan is mako-compress hanggang sa umabot siya ng ilang bars. So for example, yung set point mo or yung pressure switch mo is nakasetting sa 7 bars. Pag dati abot ng 7 bars, mamamatay siya. Okay? So patay na. Compress na yung hangin sa loob, and then na-reach na niya yung 7 bar mo. Tapos, pag may naligo dun sa taas, may naghugas ng kamay, naghugas ng plato, or gumamit ng tubig, yung pressure ng hangin na compressed air mo dyan, yung hangin na yon, siya yung itutulak sa tubig pataas. So, hindi mo na kailangan tumakbo ng pump mo. So, yung pressure ng hangin, siya muna yung, ng hydrofor, siya muna yung magbibigay ng pressure para umangat yung tubig mo. So, pwede ka na maligo sa CR mo, sa kabina mo, mag-wash ka ng hands or ng plato. Tapos, pag bumaba na yung pressure na, sabihin natin, 4 bars yung setting ng pressure switch mo. So, pag bumaba siya ng 4 bars, dun pa lang tatakbo yung pump mo. And then, magbibuild up ulit siya ng pressure hanggang sa ma-reach yung 7 bars sa hydrofor mo. Okay? So, ganun lang. Start, stop. Tatakbo 4 or 5 bars, and then mamamatay siya at 7 bars. Depende sa setting mo. Okay, so yun yung trabaho ng hydrofor. Na imbes na yung pump mo yung takbo ng takbo ng takbo, so hindi na siya bugbog, sarado. Kasi may hydrofor ka na. Okay, next. Okay, we have here the HVAC system. Heating, ventilation, and air conditioning. So ano bang meron sa HVAC system natin? So meron tayo, pag malamig yung hangin na pumasok dun sa ating aircon, pag aircon, hindi ibig sabihin na malamig lang yon, okay? So pag nasa Europe ka, yung aircon na ginagamit nila is for heating. Sa atin naman dito sa tropical, yung aircon na ginagamit natin is for cooling lang. Pero sa barko, dalawa yan, heating and cooling. So, for example, pag malamig yung pumasok na hangin mula sa labas, papunta sa barko mo, dadaan siya ng preheat para mainit, dagdagan mo konti yung init kasi masyadong malamig na yung 5 degrees Celsius pag pumasok yan sa ating mga kabina. Okay, so since dry yung cold air, tuyo yon, kaya pag nasa malamig tayong mga lugar, natutuyo yung mga labi natin, and then naglalagay tayo agad ng Vaseline, di ba? So kasi dry yung air pag malamig. So yung ginagawa, naglalagay sila ng moisture, may injector dyan. So nag-i-inject sila ng moisture doon sa hangin na papasok para pagpasok sa kabina natin ng hangin, hindi magdadry yung feeling natin. Okay, then may demestor yan para yung mga dumi ma-filter, and then yung sobrang tubig naman is hindi naman makapasok doon sa blower side. Okay, ito yung blower or suction blower natin. And then pagpasok doon, kung malamig na yung hangin, wag mo munang gamitin tong cooling mo, di ba? Kasi malamig na yun eh. So, di na muna kailangan yan. So, yung gagamitin mo is yung heating. So, let's say na yung set point mo is 15 degrees Celsius. So, i-heating niya yung hangin mo hanggang 15 degrees Celsius. And then, pagpasok naman dito sa sa ibang mga mess room, 18 degrees yung gusto. So, meron tayong heat exchanger dyan. And then, dito naman, gusto niya 21 degrees Celsius, meron dyan tayong heat exchanger dyan, heater. So, depende sa kung anong temperature na gusto ng mga rooms. Okay? Pero pag nasa mainit ka naman na lugar, hindi mo na gagamitin tong heating. Okay? At itong preheat, di mo rin to gagamitin. Kasi steam yung usual na gamit dyan. So, yung gagamitin mo pag nasa mainit ka lugar, syempre, dadaan pa rin yan ng demister
blower, and then yung gagamitin mo is yung cooling mo. So, ganun. Hindi pwedeng sabay mong gamitin yung dalawa kasi nagsasayang ka lang ng energy. Okay, next. The ventilation system in the engine room. So, meron tayong air supply fan. So, siya nagbibigay ng fresh air papunta sa engine room. Meron din tayong exhaust fan. So, depende if required lang. So, siya naman yung nagtatanggal ng mga mainit na hangin palabas ng barko. Especially sa engine room to. Okay, but on some ships, hindi na sila nagre-require na exhaust fan, kundi yung exhaust fan nila is nire-reverse nila yung ikot, and then ginagawa nila ito na blower or supply fan. Kasi yung exhaust fan naman na yan is pwede mong i-reverse yung ikot niya. Pwede mong gawing exhaust fan, pwede mong gawing supply fan. So, bakit ginagawa nating supply fan yung mga exhaust fan? 'Di ba? So, sayang naman, 'di ba? Pero, kahit na, syempre, pag marami ng hangin yung engine room mo, medyo umiinit din yung pakiramdam mo dun. Pero, kahit na para sa ating mga tao is na parang naiinitan tayo sobrang rami ng supply, and then yung init hindi na nakakalabas or matagal lang makalabas sa engine room kasi supply lang ng supply. So, ang disadvantage naman nun is yung ating engine, 'di ba? Kasi yung engine natin, meron tayong tinatawag na turbocharger para mas malakas yung bigay ng hangin papunta sa ating combustion chamber. Pero, if yung area mo around the engine kung yung air pressure mo doon is mataas na, so hindi mahihirapan na maghigop ng hangin yung turbocharger mo. Kasi yung surrounding area niya is pressurized na agad, 'di ba? Like for example, yung turbocharger pag dinala mo doon sa mga low pressure na mga area, sa mga bundok, 'di ba? Mas nakakatulong siya sa engine pero medyo nahihirapan siya doon. Pero pag yung turbocharger na yon is nilagay mo sa mga lugar na high pressure na yung area, so mas mabilis siyang makakahigop ng hangin, and then mas malakas yung power na makikreate ng engine mo. So that's why on some ships, ginagawan lang blower yung mga exhaust. Pero pag medyo mainit na talaga, pag di na kaya, like for example sa Saudi siguro, pwede mong magawing yung exhaust fan. Okay? Okay, next. So, pasensya, medyo mabilis tayo. So, this is the oily water separator. Okay, so galing sa bilge tank dito. So, magsasuction yung pump mo. Kukuha ng bilge water. And then, ipapasok niya yung bilge. Ano ba yung bilge? Yun yung oily water. So, may tubig yon na may langis. Okay? So, bilge. Pagpasok niya dito sa first stage ng ating first stage na oily water separator, syempre, yung mga oil aangat sa taas. And then, yung medyo tubig na is babagsak. Kasi mas magaan yung oil sa tubig, di ba? Okay. So, meron tayong probe dito. So, yung probe na yan, siya yung magme-measure ng rami ng langis. Pag marami na yung langis, bubuksan nyo itong valve para itapon niya yung langis papunta sa sludge tank. Tapos, pag konti na lang ang langis laman sa taas, so, i-close niya yan. Okay. So, meron din tayong vent valve dito. In case siguro na hindi gumana tong air-driven diaphragm valve dito, pwede itong gamitin tong vent valve. Or vent valve or hangin lang pala to. Hangin lang yung lalabas yan kasi vent. Okay. So, yung oil, yung tubig, na konti lang yung oil, papasok dito sa kanyang para siyang disk ng isang purifier. Kaso, hindi ito umikot. Okay? So, pag yung disk na yon, pag yung oil na yon is babangga dito sa maninipis na disk na yan, so yung oil is mababangga dito sa disk hanggang sa yung ibang oil na papasok naman sunod hanggang mag-accumulate yung mga oil. Pag medyo malaki na yung oil, mas mabilis na silang aangat, and then pupunta sila dito sa top portion ng tangke. While yung mga tubig mo, sila yung makakalusot dito. Pero syempre, meron pa rin yung konting langis. So, after dyan, dadaan sila ng filter para yung mga oil hindi makapasok doon. So, yung tubig,
papasok dito. Yung oil na didikit dito sa filter, angat dito banda. Diyan. Angat sila dito sa gilid. Pagkatapos na umangat sa gilid, may dito meron tayong sensor, dalawa. So yung tinitingnan niya, may langis. So itatapon niya yung langis na yan pabalik na sludge tank pag may mga oil na nag-accumulate dyan. And then pag may oil naman na nag-accumulate dito sa top ng second tank, so buksan din niya yung isang valve para i-drain niya yung oil na yon papunta sa sludge. Okay, while yung ibang tubig mo is papasok naman sa second stage na filter. So sa second stage na filter, maaaring may langis pa rin yan. So yung langis na hindi makapasok sa filter, aangat dito sa top and then i-discharge balik na sludge tank. While yung medyo malinis na tubig is lalabas na papunta sa ppm sensor bago siya i-overboard. So that's how bilge is pump overboard. So bago siya i-pump overboard, dadaan muna siya ng ppm sensor, or ilan ba yung ppm na pwede magtapon ng tubig sa dagat. So not more than or less than 15 ppm. So may langis pa rin yan pero less than 15 ppm na. Okay, so paano ba paano ba natin nakikita or nakukuha yung 15 ppm na yon? Okay, so ito yung ginamit nila ng sensor. So photo sensor, may light. And then meron dito yung photo cell dito. So nandito yung ating set point. Okay. And then sa kabilang side naman, pag lumusot yung ilaw papunta doon sa kabilang side ng photo cell, so meron na tayong measured value. So pwede natin ma-compare kung gaano kalakas yung ilaw dito sa kabila at yung kabila. Habang yung dito naman sa gitna, ito yung tubo na dadaanan ng ating oily water mixture. So pag konti lang yung oil niya, masisense niya, may ilaw pa pumapasok dito sa kabila. So lagay natin yung dito is 0 yung reading, and then dito may 1 ppm ka na. Diba? So depende sa light na makapasok dito sa kabila, so magka-create siya ng reading. Pag medyo marami na yung oil na dumaan dyan, yung ilaw ay hindi na maka diretso doon sa kabilang side kasi nahaharangan sila ng langis kasi hindi naman nakakalusot yung ilaw sa oil. So pag marami ng oil dyan, doon natataas yung ppm mo, at pag na-reach niya yung 15 ppm, automatic na yung oily water na yan is hindi mo na pwedeng itapon overboard, kundi magre-recycle siya pabalik ng bilge tank mo, or depende kung ano yung system mo. Okay, so meron naman tayong comparator dito. I-compare nung comparator circuit kung ilan na yung ppm mo sa oily water. Okay, so that's how simple this ppm sensor works. So ppm sensor for oily water. Okay, so next we have here firefighting system. So meron tayong ito yon. Okay, meron tayo dito mga maliit na tangke, meron tayong mga lalaking tangke. So itong malalaking tangke, ito yon, malaking tangke. Okay, ito naman maliit. So yung maliit na tangke, meron tayo, yon yung control station natin. Unang-una, pag binuksan natin yung pinto dyan, may pinto kasi yan, naka-box yan. Pag binuksan natin yung pinto ng box, automatic bibigay siya ng signal sa engine room na may gagamit ng CO2, and then automatic na papara yung mga engine room fan natin. So to be sure na pag ginamit mo na yung CO2, dapat walang nagsusupply ng hangin doon sa engine room, kasi sayang din yung CO2 mo ilalagay mo tapos nagsupply ka pa ng hangin, so mayroon pa ring magpapakain sa apoy. So kailangan wala ng blower papunta sa engine room. So lahat ng blower mamamatay. After that, pag binuksan mo na yan, or may push button yan, or pindutan, or binuksan mo yung valve na yan, pag binuksan mo yung valve na yan, magbibigay siya ng signal dito papunta sa ating tangke. Kaso may time delay. So yung time delay na yan is ginawa yan para if ever na binuksan or na bigla tong nabuksan ng kadete, or may nagkamaling buksan yan, so may time pa tayo dun sa engine room na makatakbo, or pag binuksan talaga yan, kusang binuksan natin yan, may time pa sa engine room na tumakbo
mag kumuha ng ano bang pwedeng kunin nun, breathing device, emergency escape breathing device, EBD, or may time para isarado yung mga pinto. Kasi pag gumamit ka na ng CO2, kailangan nakasarado yung pinto mo para sure ball na patay yung apoy mo. Okay? So may time delay yan. And then, sa kabila naman, magbibigay siya ng CO2 pa rin to. So, magbibigay siya ng pressure doon sa ating main valve para buksan nyo tong main valve papunta sa engine room. Okay. So, pag na-reach mo na yung pag natapos na yung delay na yon, yung may oras yan, ilang seconds lang yan. So, pag okay na yung time delay, magbibigay na siya ng pressure papunta sa tangke. So, lahat ng tangke is magbubukas sabay-sabay lahat. Okay, kasi kung gano'n kalaki yung engine room mo, dapat gano'n din karami or may computation yan, gano'n karami yung tangke ng CO2 yung kailangan mong buksan. Okay, so yan lahat, bubuksan niya lahat. In case na hindi bumukas dahil sa pressure, pwede mo yung iman-manong bukas, kaso medyo matagal lang. Okay, pag nabukas na nung pressure, yung CO2 papasok dito sa manifold. Lahat ng mga tangke bubukas yan, papasok ng manifold, papasok yun papunta sa engine room. And then lahat ng apoy doon sa engine room mamamatay. So ikaw, kailangan umalis ka na rin sa engine room. Okay, so that's how CO2 works. Okay, next. So may CO2, may Novec din at parang ibang brand ng fire extinguishing agent din yan. So hindi na yan CO2, iba Novec. May iba pang mga klase ng ano tawag doon, basta may iba pang klaseng mga pangpatay ng apoy. Okay, so we'll na tackle sa foam na. Okay, here we have the refrigeration system. So, saan ba tayo magsimula? Okay, mula sa evaporator muna. So, sa evaporator, so dito nag-evaporate yung ating freon or your refrigerant natin. So, yung init, for example, ginawa mo to sa meat room, for example. So, yung init sa room na yon is ina-absorb ng ating refrigerant sa evaporator. So, nawawala yung init, warm air, nagiging cold air na siya yung room na yon. Okay, tapos pag yung evaporator is nakuha na niya yung tamang heat, magve-vaporize siya, and then papasok, vaporize siya. Kasi nag-expand na siya dahil sa init. And then, isa-suction siya ng compressor, i-compress siya ng compressor. So, magiging high pressure na vapor na siya pabalik ng condenser. Pag dating niya ng condenser, dito naman meron tayong coolant. So, sa barko usually seawater yan. Kung sa lupa, air cooling lang. So, yung high pressure na vapor mo, pag pinalamig mo yon, since pressurized siya or compressed na siya, pag pinalamig mo na yon, babagsak siya, magiging liquid form siya. Okay. Pagdating dito sa expansion valve, magbubukas lang siya ng konti. So, yung liquid na yon, pag bumukas siya sa mas malaking area, so nag-expand siya ulit, lalamig siya bigla. Usually kasi yung refrigerant kasi pag anong tawag to, pag liquid form siya, tapos pag nag-expand siya bigla, babagsak yung temperature niya. Pero yung iba tawag nila sa doon sa property niya is superheat. So hindi siya mainit na heat, superheat lang siya. Superheat yung tawag nila. Okay? Kasi yung sa Pilipinas pag sinabing heat, init agad. Okay? Pero yung heat talaga is not heat or init. Heat is energy. Okay, ganun yun. So, pag malamig na siya, meron na naman siyang energy para mag-heat exchange. Pwede niyang i-absorb yung energy mula sa hot air or warm air. I-absorb na naman ulit ng refrigerant. Yung energy na yon para lumamig yung warm air. And then, yung init na yon idadalhin na naman ng refrigerant pabalik ng compressor. And then, paulit-ulit na lang yung
cycle ng refrigerant. Ganun yon. Okay? So, basic lang yung discussion natin about refrigeration system. Okay, next we have the heat exchangers. So, ano pinagkaiba ng plate heat exchanger at itong pipe heat exchanger or tube type, shell and tube type heat exchanger? So, yung pipe, yung plate pala, yung plate heat exchanger is for low pressures, mainly for cooling water, oil cooling, only low pressure, very effective, large surface for small exchanger. Pero pag high pressure na yung gamit mo na liquid, so pag high pressure na, kailangan shell and tube type na yung gagamitin mo. Ito na. Kasi hindi kaya ng plate yung high pressure. Magli-leaking yun. Kaya usual sa mga lubrication oil, high pressure and hydraulic, high pressure yun, usual sa kanila ginagamit is tube type. Okay. Next, we have here the purifier. Okay. Purifier or centrifugal separator. So, this is the purifier. So, dito yung oil in. Yung dirty oil pa lang yan. And then, pag hindi pa niya na-reach yung temperature niya, ibabalik niya, i-recirculate niya lang dyan. Okay. So, recirculate. So, before ka mag-start ng purifier, kailangan painitin mo muna yung liquid mo. Kung, for example, fuel oil purifier ito. So, fuel, painitin muna natin. Depende kung heavy fuel oil siya, mga 98 degrees siguro. So, heavy fuel oil, 98 degrees Celsius. So, heating natin. So, pag malapit na siya mag-98, pwede na tayong mag-start ng purifier. Kasi, pag malayo pa siya sa 98, start ka na agad ng purifier. So, tatakbo lang yung purifier mo. Wala namang na lilinis kasi malayo pa yung temperature mo. So, it's much better na i-heating mo muna yung fuel mo. Okay. So, ang next gagawin ng ating purifier, pag nag-start ka na ng purifier, una niyang gagawin is iikot siya. Okay. So, tatakbo siya ng tatakbo, iikot siya hanggang sa ma-reach niya yung full RPM niya. So, sa simula, since mabigat pa yung bowl niya pag ikot, parang nagbabike ka lang, 'di ba? Sa simula, mabigat pa yung bike, pero pag takbo ka na, magaan na lang siya. So, ganun din sa purifier. Pag simula, mabigat pa siya, unang ikot niya, so tataas pa yung amperahe mo, ampere ng motor. So, pag bumaba na yung ampere ng motor, ibig sabihin na yung bowl mo is naka full speed na siya. So, yung hindi na nag-fluctuate yung ampere mo. Or kung may mga RPM sensor naman yung purifier mo, why not? Tingnan mo. Okay? So, pag na-reach niya yung rated RPM niya, pwede mo nang i-start yung sequence niya. So, ano ba yung unang starting sequence? Sa unang start ng sequence is magbibigay siya ng ang tawag dito, operating water dito sa ilalim. Yan, dito sa ilalim. So, may tubig dyan papasok sa ilalim. Operating water. So, itutulak niya nung tubig, itutulak niya yung bowl, itong green. Tutulak niya itong bowl pataas para mag-close siya, para mag-close dito. Kasi, pag hindi to close dito banda, susuka yung ating purifier. So, una, magbibigay ng tubig, operating water, closing bowl tawag doon. So, bigyan ng tubig sa ilalim ng bowl para iangat niya yung bowl hanggang sa magsarado siya dito. Okay, so yung green na yan yung sliding bowl bottom. So, yan yung nagmo-move sa nag-open, nag-close sa purifier. So, pag nag-open yan, sludging, or nag-close yan, pwede ka na mag-purify. Okay, so first is iangat natin para mag-close. Yan. So, yung tubig ng, yung blue na yan, siya yung mag-stay siya dyan sa ilalim para isarado niya tong ating sludging port. Okay. So, pangalawang gagawin niya is maglalagay siya ng tubig galing dito. So, yan yung pwede siyang tawagin na displacement water. Yan. Or sealing water. So, lalagyan mo na yan ng tubig. Pagkatapos, yung sunod gagawin is bubuksan yung sliding bowl.
tatanggalin yung tubig. So, pag lumabas na yung tubig dyan, babagsak itong green, ito yung sliding bowl, babagsak, and then lalabas yung tubig na nilagay mo. So, ano ang purpose nun? So, ang purpose nun is, una, is before ka mag-start ng purifier, kailangan lilinisin mo muna yung bowl mo. So, 2 times mo yung gagawin. Or 2 times yung gagawin ng sequence. Okay, so yung unang gagawin is magbibigay ng closing bowl water. And then, isasarado yung bowl. Maglalagay ka ng sealing water. Paglagay mo ng sealing water, yung tubig na yan is siya yung didikit dyan dito sa gilid. And then, pag dumikit na sa gilid yan, magbibigay naman agad siya ng tubig dito para buksan itong bowl mo. So, opening bowl. So, pag open bowl, bubukas yan, lalabas yung tubig sa loob ng ating purifier. So, 2 beses natin yung gagawin para sigurado tayo na malinis talaga yung ating purifier bago tayo mag-purification. Okay. So, next, gagawin is, ibabalik natin, i-close naman ulit natin yung bowl. So, closing bowl. Pag close na yung bowl, yung fuel mo, pag okay ng temperature, siya na yung ilalagay natin dito sa gitna. Magpo-purify na tayo. Okay. Pag pasok dito ng fuel oil, yung mabibigat, yung madumi, tubig, didikit sa gilid. Habang yung malilinis na is dadaan, papasok dito sa disc. So, pag may dumi pumasok dyan, mababangga. So, didikit or matatapon sa gilid. So, yung malinis lang na fuel, yung makakapasok dyan at pupunta sila sa, saan ba ito pupunta? Sa service tank. Galing settling tank. Ito, settling tank. Dito is papunta service tank. So, malinis na siya. Okay. So, ang next step, pag rumami na yung, for example, yung fuel mo is maraming tubig pala. So, pag rumami na yung tubig dyan, like for example, ganito, okay, since mabigat yung tubig sa fuel oil, diba, lumulutang naman yung mga langis sa tubig. So, pag napuno na yan ng tubig, aangat yung tubig papunta dito hanggang sa umabot siya dito. Pag dating ng tubig dyan, napuno na yung tubig, meron tayong water monitor sensor o system. Water monitoring system dyan. So, ma-check na or ma-sense niya, uy, may water. Pag nagkaroon ng tubig, magbibigay agad na yung WMS ng signal papunta sa ating control unit. So, ganito. Pag napuno na yan ng tubig, ito, puno na yung tubig, angat doon, and then masisense na nung sensor na may tubig pala. Pag nasense na yung na may tubig, yan. Okay, pag nasense niya na may tubig, bubuksan niya tong valve na to para yung lahat ng tubig dyan is angat dito hanggang sa lumabas dyan. I-drain natin papunta na ng bilge tank or pwede rin sa sludge tank pero usual sa bilge siguro. Since purifier to, pwede siya sa since alam naman natin na tubig yun, di ba? So pwede yun sa bilge. Pero if hindi ka sure, sludge ka na lang. Or depende sa barko mo. Since tubig naman siya, pwede siya sa bilge. Okay, pag nauubos na yung tubig dyan, so mapapalitan na siya ng oil, lahat ng oil dyan. Pag wala na siyang na-sense na tubig, automatic na magkuklose tong valve na to. Okay? So, yun. Tanggal na yung tubig. So, what if yung dumi naman yung unti-unting nag-accumulate? Ano yung gagawin niya? Okay, yun. Dumi na. Okay, pag itong sludge na to is napuno na yan ng sludge dito sa gilid, and then na-close na yung itong